Good day again, grade 10 students. So, dito naman, meron tayong frequency polygon. So, ito na yung last representation ng data na aaralin natin for this term. So, tapos na tayo sa box and whisker plot at sa histogram. Make sure po na tapos na kayo sa histogram bago kayo mag-frequency polygon ha, kasi connected ito. So, ang frequency polygon naman is a line graph. So, kanina yung histogram is a bar graph. Ito naman, line graph. Now, it represents the frequency distribution of a dataset constructed by plotting the midpoints. So, midpoints naman po yung gagamitin natin for each interval and its corresponding frequency. So, let's say ito pa rin yung ating given, yung heights ng 30 acacia trees. So, ang goal naman natin is mag-construct ng frequency polygon. So, instead of class boundaries, ang kukunin natin ay class mark. So, paano kumuha ng class mark? Ang class mark po is the midpoint of our interval. So, kukunin mo lang po yung midpoint ng 61 and 65 or nung 61 to 65. So, to get the class mark, add lang po yung ating mga upper limit sa lower limit. So, 61 plus 65 divided by 2. So, 61 plus 65 is 126 divided by 2 is 63. So, there are times na yung class mark ay decimal, may times naman na integer, okay lang po yan. So, hanggang makarating tayo dun sa lower sa upper or yung pinakadulong class interval. So, para medyo maiksi lang itong video, pakita ko na po yung buong table na may class mark na. So, dito makikita natin na naka-indicate na yung buong class mark ng ating frequency distribution table. So, ang gagawin lang po, ulitin ko, add, then divide by 2. So, 86 plus 90 divided by 2, that would be equal to 88. Hanggang dun po sa dulo. Then, once na mabuo na natin ito, ang gagawin natin ay sa Cartesian plane, dito sa part na to, instead na class boundaries yung ilalagay, class mark po yung gagamitin natin. Then, dito is the frequency pa din po. So, yun lang yung yun yung isa sa malaking pagkakaiba ng frequency polygon sa histogram. Para lang medyo mabilis, ipakita ko na po yung illustration. So, ito na po yung ating frequency polygon. Now, for your recitation, ang i-comment po natin ay first letter ng iyong surname. Okay? Don't forget to include your name and section para madali kong ma-record, students. Now, medyo ginit na ako kasi yung iba, hinahanap lang yung recitation. Tas hindi talaga pinanonood ng maayos. May mga namimiss silang part ng lesson. Okay? I hope ligtas kayong lahat, pero as mandated, kailangan natin pa rin mag-asynchronous. Okay? So here, you have po yung ating frequency polygon. So kung mapapansin, yung class mark natin, yun na po yung nasa x-axis. Then yung frequency natin, since hanggang 10 pa rin, we use pa rin na naka-interval ng 2. Pero pwede namang by 1, by bahala ka, basta pare-pareho. So, kumbaga, kung ito ay 2, ang kasunod syempre 4. Kaya kumbaga, pare-pareho yung difference, okay? Hindi pwedeng iba-iba. Okay? Yun, nasa decision mo naman. Kumbaga, dito, para lang medyo maliit yung gagamitin nating space. Okay? So, kung mapapansin mo, almost the same siya doon sa ating histogram. Ang pagkakaiba lang, naka-line graph siya. Then, instead of class boundaries, class mark yung gamit dito. Okay? So, nilagyan ko na rin ulit ng title, label ng x-axis, and label ng y-axis. Ganun lang po gumawa ng frequency polygon.